Joy! Macy! Liha! Sigaw ng hapon habang naglalakad patungo sa mga kwarto ng mga kasambahay. 3 tao ang lumabas mula sa parehong silid at yumuko sila nang makita ang kanilang amo. Greetings, Rudolph, sabi ng 3 kasambahay habang binabati ang amo nilang si Rudolph, anak ng may-ari ng Crucia Company. Come with me, you 3, sabi ni Rudolph habang papalayo sa 3 at agad namang sinundan ng 3 katulong hanggang sa makarating sila sa opisina ni Rudolph. Umupo si Rudolph sa kanyang upuan at ang 3 katulong ay nakatayo sa kanyang harapan. Si Macy ang unang nagsalita. Why did you call us, Sir Rudolph? Is there a problem of some sort? Si Macy ang pinakamagaling magsalita sa English, kaya madalas siyang nagiging boses ng dalawa. Not really is a problem, but I noticed my clothes smelled nice lately. You dare to do the laundry, right? Yes, sir. We decide on who does the laundry every day. Tumango si Rudolph at sinabi niya, I see. Well, after checking my clothes, I just noticed that my clothing were prepared carefully and it smells great. Since there's no way to determine which one of you did this to my clothing, I want you 3 to wash my clothing separately and I will determine which one of you does it the best. Walang matigas na damdamin, okay? Sabi ni Rudolph habang nakangiti sa mga kasambahay niya nang umiti rin sa kanya. Tumango naman ng 3 sa amo at pinaalis na sila. Okay, so sino ang maglalaban ng damit ni Sir Rudolph at kailan? Tanong ni Joy sa mga kasamahan niyang kasambahay. Nagkaroon sila ng maliit na pagpupulong tungkol dito sa loob ng kanilang maliit na silid. At sa huli, napagkasundoan na nila ito. Sige, so ako ang maglalaban ng damit ni Sir ngayon. Si Liha naman ang maglalaban ng damit ni Sir bukas. At ikaw, Joy, ikaw ang maglalaban ng damit ni Sir sa Miraculous. Ang araw pagkatapos ng schedule ni Liha. Deal? Deal! Lumabas si Macy sa kwarto nila at pumasok sa kwarto ni Rudolph. Kinuha niya ang laundry basket at tinungo ang laundry room. Pagkatapos niyang iset up ang washing machine at ihanda ang washing powder, sinimulan niyang ihulog ang maruruming damit dito na bigla niyang napansin na may nahulog sa labas ng itim na pantalon. Dinampot niya ang bagay at laking gulat niya nang makita kung ano ang mga yun. Ito ay isang rolyo ng pera na nakatali sa isang lubid. Sinimulan ni Macy bilangan ng pera at tinuos ang kabuong halaga nito sa loob ng kanyang ulo. Na-convert niya ito sa piso at nalaman niya ang kabuong halaga ng mga nakarol na pera ay nasa 50,000 pesos o higit pa. Lubha siyang nagulat at ito ang unang pagkakataon na nangyari sa kanya ang pangyayaring iyon. Alam niyang responsable at malinis na taong kanyang amo. Nagsimula siyang maglakad para ibalik ito sa amo nang may bigla siyang maalala. Teka, may sakit ang pinsan ko. Magagamit niya ang perang ito. Tiningnan ni Macy ang pera sa kanyang kamay. Napabuntong hininga siya at nag-isip saglit bago niya nilagay ang rolyo ng pera sa loob ng kanyang bulsa at dumiretso sa kanyang silid. Maswerte siya at bumalik na sa trabaho ang ibang mga kasambahay. Walang nakapansin sa kanya habang nilalagay niya ang pera sa ilalim ng kama sa loob ng kanyang sapatos. Bahagyang nakonsyensya si Macy, ngunit desperado na siya. Ang parehong proseso ng mga pangyayari ay nangyari kay Liha. Nang maglilinis pa lang siya ng maruruming damit, may nahulog na maliit na pouch mula sa bulsa ng dibdib ng isang polo. Binuksan niya ito at nagulat siya nang makita na may totoong ginto sa loob nito. Dahil hindi niya napigilan ang sarili niyang kasakiman, kinuha ni Liha ang ginto sa labas ng pouch at itinago sa loob ng kanyang blusa. Ibinalik niya ang pouch sa loob ng blusa at ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa ng paglilinis ng mga damit ng kanyang amo. Ito ay isang blessing lamang. Kailangan ko ito. Nahanap ko kaya itatago ko. Sabi ni Liha habang inihagis ang blouse sa loob ng washing machine at hinayaang gawin ang sarili nitong gamit. Agad na pumunta si Liha sa kanyang silid
at itinago ang ginto sa loob ng kanyang bag. Sa parehong araw, sinabi niya sa iba na lalabas siya para bumili ng grocery. Pero sa totoo lang, lumabas siya para ibento ang ginto kapalit ng pera. Ngumiti ng malawak si Liha at tumalon nang makuha niya ang pera. Yes, mayaman na ako! Sigaw ni Liha na may malapad ng ngiti. Walang alinlangan, sina Liha at Macy ay masasamang tao. Sa wakas, si Joy na ang maglalaban ng damit ng kanyang amo. Hindi siya madalas maglaba dahil siya ang bahala sa pagluluto, pero sumabay siya dito dahil ito ay direktang utos ng kanyang amo. Ganon din ang ginawa ni Joy sa ginawa ng dalawa. Inihanda niya ang lahat, ngunit nagulat siya nang may nahulog sa ibabaw ng sapatos niya at nagingay ito nang tumama sa lupa. Huh? Aksidenteng nasabi ni Joy sa sarili. Agad niyang kinuha ang bagay at nakita niyang wallet iyon. Anong ginagawa nito dito? Walang tinanong si Joy dahil mag-isa lang siya sa loob ng laundry room. Pinuksan ni Joy ang wallet at nakita agad nito ang ID ng kanyang amo. Nakita niya rin ang abnormal na napakalaking halaga ng pera sa loob nito. Ito ay kay Sir Rudolph, sabi ni Joy na may determinadong ekspresyon sa mukha. Kaya't lumabas siya ng laundry room at dumiretso sa opisina ng kanyang amo. At ikinagulat ito ng lalaking nakatingin sa likod ng hidden camera. Sir Rudolph, tawag ni Joy habang kumakatok sa pinto ng opisina ni Rudolph. Naghintay si Joy hanggang sa marinig niya ang katagang "Come in" bago siya pumasok sa kwarto at yumuko sa amo. Yes, what is it, Joy? Tanong ni Rudolph habang binababa ang laptop. Sir, I think this is yours. Nakangiting sabi ni Joy habang binigay ang wallet sa amo. Oh, where did you find this? Sabi ni Rudolph habang tinatanggap ang wallet at tinanong ang kasambahay. It fell while I was preparing to wash your clothes, sir. I think you forgot to take it. Sagot ni Joy. Nagulat siya nang biglang tumawa si Rudolph. All right. Thank you for being honest, Joy. Nakangiting sabi ni Rudolph. Please tell Macy and Liha to come here. Also, can you bring me a cup of coffee? Right away, sir. Ginawa naman ni Joy ang itinuro sa kanya at pinapunta niya sina Macy at Liha sa opisina at sinunod ng dalawa ang kanyang sinabi. Bago siya bumalik sa opisina, naghanda muna si Joy ng isang tasa ng kape. Here's your cup of coffee, sir. Sabi ni Joy habang inilalagay ang tasa ng kape sa mesa ni Rudolph. Salamat, Joy, sabi ni Rudolph bago humigop ng kanyang kape. Now, regarding to why I told you three to come here, Macy, Liha, you three have been very wonderful at your jobs and I appreciate your efforts. But you two are fired. Biglang sabi ni Rudolph sabay ngiti. Huh? Bulalas ng dalawa. Biglang napuno ang kwarto ng reklamo ng dalawa habang si Joy ay nakaupo sa kanyang upuan na kinakabahan habang nilalaro ang kanyang mga daliri. Yung iba, pinaalis sa harap niya. Kinakabahan siya sa mangyayari sa kanya. Bakit po, sir? Just as you said, our performance is great. What did we do wrong? Reklamo ng dalawa, pero biglang kumunot ang noo ni Rudolph sa kanila. You two lied and stole from me. That's what you did wrong. Sabi ni Rudolph na may dismayadong tono at namutla ang mukha ni Macy at Liha. Mabubunyag na ang kanilang ginawa. What? Sir, it's not right to accuse. Accuse? I have evidence here. Don't worry, I didn't enter your rooms, but I planted hidden cameras outside of your rooms and in the laundry room. Miss Macy, remember the roll of cash you stole? Miss Liha, how about the gold that you stole and exchanged for money? I planted those. Lately,
My things has been missing, and I'm so sorry for doubting you three. But I just want to know if any of you would dare steal from me, and it turns out 2 out of 3 would. Joy here returned the wallet that she found, while you two took it when it's not even yours. I am terribly disappointed. Sabi ni Rudolph, na halatang dismayado ang tono. Napayuko sina Macy at Liha sa hiya habang nag-aalalang nakatingin si Joy sa dalawa. Nagulat siya na gagawin nila ang ganitong mga bagay. Mabait sa kanya sina Macy at Liha, kaya hindi siya makapaniwala. Gusto niyang humarang at sabihing nagdududa siya na gagawin ni na Macy at Liha ang ganitong mga bagay. Ngunit tumahimik siya. Ang ebidensya ay nakatatalo sa tiwala. Gaya ng dati, at sa huling pagkakataon, si Macy ang unang nagsalita. Yes sir, I did steal from you. I was desperate and I needed the money. Please don't fire me. Sabi ni Macy na biglang lumuhod at nagmakaawa kay Rudolph na nakatingin pa rin sa kanya na dismayado. Samantala, habang ang iba ay napapalingon kay Macy na nakaluhod, biglang tumayo si Liha at tumakbo palabas ng opisina. Nalaman na ni Rudolph na tatakas ang dalaga, kaya may inutusan na siyang magbantay ng mga pintuan ng kwarto. Nagulat si Liha nang bigla siyang hawakan ng 2 tao at hindi siya makagalaw. Let me go! Bitawan niyo ako, ang hayop! Sigaw ni Liha. Macy, tulungan mo ako! Best friends tayo, diba? Joy! Pakiusap ni Liha sa mga kaibigan, pero nakatingin lang ang mga ito sa kanya. Macy! Pareho tayo ng kasalanan. Tumakas ka kasama ko. Sigaw ni Liha kay Macy na nag-aalalang tumingin sa kanya. Sorry Liha. Oo, ginawa natin ang parehong pagkakamali. Kaya naman kailangan nating harapin ang kaninatnan. Sabi ni Macy habang nakayuko. Bumaba din si Liha at sumunod sa mga lalaking nagsabi sa kanya na sundan sila habang si Macy naman ay tumayo at sumunod na rin. Alam na niya ang ginawa niya ay hindi maibabalik at ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Dismayadong nakatingin si Joy sa mga kaibigan na pinaalis. Nagulat siya nang marinig niya ang pagpitik ni Rudolph sa kanyang mga daliri. Joy! Tawag ni Rudolph sa dalaga at agad namang tumalikod si Joy para harapin ang amo. Yes, Sir Rudolph. They did this to themselves. They must suffer the consequences of their actions. I just wanted to know who kept stealing from me these past few months. I didn't mean to set you up. I just wanted to know who's honest and who's not. Napabuntong hininga si Joy. That's all right, sir. And because of your honesty, I would like to reward you. Nagulat si Joy. Reward? Sir, you don't have to do that. I just did what I think is right. You don't have to... Biglang tumawa si Rudolph. Ang ganda talaga ng ugali mo. So nice. But you can't reject my reward because I have already enrolled you. Enrolled? Sir, I have already graduated. I'm not talking about school, you silly woman. You see, I have noticed how much effort you put into cooking and how nice your food actually tastes. That's the main reason why I made you in charge of the food. I already enrolled you to cooking class with one of the best chefs in the country. This is my reward for you, and you're not allowed to decline. You will not be working in this house for 3 months. I will provide you with an apartment to live and food and for the next 3 months. I want you to pursue your dreams because being a chef is clearly something you want. Naramdaman ni Joy ang sarili na umiiyak. Nang hindi nag-iisip, hinawakan niya ang amo at niyakap ng mahigpit. Oh my God! Thank you, Sir Rudolph. I'm so grateful. Napasigaw si Joy sa tuwa at nang mapansin ang ginawa niya, ay agad siyang nagdahilan sa sarili at hindi na iwasang mamula ang kanyang pisngi sa kahihiyan. Don't worry, I don't mind. Nakangiting sabi ni Rudolph. Well then, pursue your dream. You deserve it.
Ito ang eksaktong mga salita na pinaka-naaalala ni Joy Joy mula sa kanyang amo. Mga salita mula noong isang taon. Ngayon, hindi na isang kasambahay si Joy Joy, kundi isa na siya sa pinakamagaling na chef sa buong bansa. Nakangiti si Joy Joy habang nakatingin sa kanyang restaurant, nakakabukas lang niya ilang araw ang nakalipas. Mula noon, naging mas maayos ang buhay ni Joy Joy at dahil sa kanyang amo ay nagpapasalamat pa rin siya hanggang ngayon. Napabuntong hininga si Joy Joy bago siya pumasok sa kanyang restaurant. Pagpasok sa building ay sinalubong siya ng lahat. Ang mga staff, ang mga customer, ang kanyang pamilya, at higit sa lahat, ang kanyang asawa. "Hello my dear," bati sa kanya ng asawa ni Joy Joy. "Kamusta? Work is hectic, but the restaurant is doing fine. And someone special is here to see you." Nakangiting sabi ng asawa ni Joy Joy at nalaman agad ni Joy Joy kung sino ang kausap niya. "He's at table 5, darling." Nagpasalamat si Joy Joy sa asawa bago ito pumunta sa mesa at napangiti ito ng malapad nang makita ang pamilyar na mukha. "Sir!" sigaw ni Joy Joy. "I told you not to call me. I'm not your boss anymore." Natatawa si Rudolph habang nakatingala kay Joy Joy. "Kumusta, Chef Joy?" Nakangiting tanong ni Rudolph at gumanti naman ng ngiti si Joy. "My life has been great ever since you gave me that opportunity. I will always be thankful for that. Thank you so much. All of these, I owe you." Sabi ni Joy Joy nang bigla na naman niyang naramdaman ang pagpatak ng luha. Ang katapusan ay may magagandang gantimpala. Nararapat sa iyan, sabi ni Rudolph at napangiti si Joy Joy. "So then, what would you like to eat tonight, Sir Rudolph? It's on the house, by the way." Well then, can I have a taste of Chef Joy's special dish and a cup of coffee?" "Certainly, sir."